Tanjana, Present po, ma'am. Lumoko, Present po. Gombok. Wala pa si Gombok. Sangko. Wala pa rin. Si Durante. Present po, ma'am. Right. Sa Cheo. Soriano. Present po. Doktor. Wala pa. Benaventura. Ba't kasi dito kinukunik? Hindi naman ito yan. Hintay Wala mo pa ilalabas rin. dito. Kasidsid. Present po. And Cornejo. Present, ma'am. And sa Struck. Bayotas. Villanueva. Wala pa rin. Tabarno. Here po, ma'am. Hello? Sino yun? Villanueva po. Villanueva. Okay. Tabarno. Present po, ma'am. And Binuya. Present po, ma'am. So, ang wala sa inyo si Bayotas. Sa JU, ang wala si Dr. and Buenaventura. Sa Water, si Gombok at saka si Sangko. Okay. So, what are your developments now? Siguro, nag-start tayo. Kanina ba tayo nag-start nung nakaraan? Kay Struck ba? O kay Water? Kay Water, no? So, baliktad naman tayo ngayon. So, kay Struck tayo. Ay, sorry, King James. Ma'am, sa strap po nagsimula last. So kay Water tayo ngayon. So, yung message mo sa akin, Ed, okay na, tama na. Hindi na tatay mo ang na-add ko. Ayun, Diyan ma'am. pala nag-aral ang tatay mo. Hindi po, ma'am, kasi nagtatrabaho yung father ko po dati sa PUP. Kaya baka yun po yung na-add niya. Alright. As in talaga pinagkaiba niyo lang talaga junior, no? Yes po. Opo. Kaya, Hindi, akala ko yun na yun. Kasi Eduardo rin eh, Tanjama. Sabi ko, hi. Mali pala. Alright, sige. So, wala pa kayong development dun sa topic nyo. Ganito, I have a suggested topic. It's about wastewater quality ng mga hospitals, kung okay sa inyo. Kasi parang yung dati, I have suggested that topic dun sa previous group, pero hindi nila nabigyan ng justice. I mean, parang hilaw na hilaw yung nakuha nilang information. The good thing with this is that I know people, yung mga sanitary engineers na nasa hospital. So matutulungan nila tayo sa data collection. So if that is okay with you. okay lang po, ma'am. Mas Oo. okay naman po. So, okay. Yung isa is Santa Ana Hospital. So, and the other one, I will coordinate yung isa rin, colleague, PGH naman. So, para makita natin kung ang gusto kong alamin nyo doon is yung wastewater treatment na ina-apply nila ngayon. Tapos we will see yung efficiency ng yung treatment process na ginagamit nila. Kung talagang effective o ano ba yung mga strengths ng different wastewater treatment technology. So ngayon, ang gusto kong gawin nyo, you have to read review of articles pertinent dun sa wastewater treatment na technology na ginagamit sa different hospitals. So yun ang establish yung baseline. So bakit yun ang gusto kong, kasi gusto ko kung makita kung ano ba yung most efficient, ano ba yung typical, may mga review of literature naman kung ano yung mga typical na target na parameter. Pero ano ba yung parang sa atin, practical, most effective, efficient? Kasi ang palaging problema natin, constraints yan, space. So kasi pag ibang technology ginagamit natin, sa mga options, ang energy naman ang, kumbaga, ang
at stake. So, maliit nga siya, pero malakas gumamit ng energy at saka consumable. So, yun yung gist ng gusto kong ipagawa sa inyo. So, you have to read yung mga articles. So, establish nyo yun na parang assessment ng mga wastewater treatment technologies na ginagamit sa hospital. Siguro, we limit it sa primary hospital. Kasi pwede siguro, kung may iba pa kayong kilala, so siguro dalawa yun yung alam ko. Pero I will ask dun sa mga kaibigan ko na mga kasama ko sa org. Actually, may meeting kami later na 1 p.m. So I will ask them para matulungan tayo sa data gathering. Thank you po, ma'am. Sige pa. Sige, okay. So yun ang assignment nyo sa akin. Wag basa na kayo ng mga RRL. Siguro, treatment technologies na ginagamit nila sa abroad. Tapos sa atin, dito sa Philippines. Tapos yun, doon natin parang ina-narrow down kung ano yung mga current na treatment technologies na ginagamit dito. Pwede tayo mag-survey doon sa mga hospital. Tapos ang makakagather tayo ng water quality nila na mga data, yung sure, yung pwedeng nag-commit na sa akin, nakausap ko si Engineer Bueza sa dito sa may Santa Ana Hospital. Kasi siya yung sanitary engineer. Tapos consultant din yung aming presidente doon. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay, welcome. Okay, next group yung ating Jayo. Kumusta na yun yung plastics, mga anak? Anyone? Sino ang speaker ng sa Jayo? Who will present your updates? Hello? Anyone from Soriano, Doc Soriano, Kasidsid, Cornejo? May newcomer pa? Arman, may development pa? Ma'am, about sa plastic, ma'am, medyo nag-iisip pa rin kami kung paano yung pagkuha namin ng source. Pero may mga na-research na po yung makakagrupo namin kung paano po linisin yung post-consumer plastics po, ma'am. Actually, I can share to you paano yung ginagamit namin na methodology ngayon ng DOST. I can share it. Pero identify niyo muna saan kayo kukuha. Would it be a post-consumer na nga talaga? Final na yon. And then, hindi ba ayaw nyo ba na makipag-coordinate sa PUP, yung mga plastic waste nila na nandoon? Para sila yung sa beneficiary nyo? Pwede naman, ma'am. Kaso yung focus kasi namin, ma'am, yung plastic packaging ng sa mga Oo nga, online. ang dami gumagamit. Bakit wala ba nagti 3-in-1 na kape dyan? Umiinom ng Milo? Diba? Ang dami yun eh. Ang dami kayo ng plastic laminates. Mas maganda pa kasi sila yung beneficiary nyo. Study ng university. Okay, ma'am. Noted, ma'am. So, ang gusto ko sa inyo, makipag-coordinate kayo ngayon sa, hindi ko alam sino sa admin ang dapat kausapin. Magtanong-tanong kayo or mag-inquire kayo kay Sir Tana. Sino ang pwedeng kausapin nyo sa solid waste ng ano? Kasi kami rin naman na nag-train sa kanila sa waste characterization eh. Nandyan sila nung the other 2 weeks ago. Hindi lang kasi ako kasama dun sa section na nagtitrain sa waste characterization. Pero tumingi na sila ng tulong sa amin sa DOST. So, isa na yung pwede nyong gawin. Pag na-characterize na nila, magsisegregation na sila, so kayo yung magko-collect. Or pwede naman, kung hindi pa in place yung system, kayo na mismo magko-collect doon. Patulong kayo doon sa mga, kung sino man ang dapat kausapin sa PUP. Para at least kayo ang beneficiary nila. Sila yung beneficiary nyo rather. Ma'am, ang magiging focus po ata ng study namin ay yung para pong sa parcel po talaga sa online shopping. Magiging parcel na ang gusto nyo? Doon kayo kukuha ng plastic? Opo, di bali po LDPE po. Saan kayo magko-collect nun? Magbabahay-bahay kayo?
Eh, wala ba nagpapa-deliver sa online shopping? Ang dami kaya sa amin sa DOST, halos lahat, majority sa amin nagpapa-deliver. Maya-maya may tatawag na guard. May Shopee, may Lazada. Oh, ang dami kaya namin doon. Eh, Di lalo na bali, dyan. di bali po ma'am sa PUP na lang po kami magsusource ng gano'n. Oo, mas madali pa. Ang dami kaya nagpapa-deliver. Kasi yung mga nagpapa-deliver kami, mga consumables namin sa lab, parcel yun, dinideliver. Ang dami namin basura. Sige po ma'am, anuhin na lang po namin. Oh, so yun yung gusto ko mabigyan niyo ako ng update dyan next week. May question pa rin po. Okay po kaya if ibuo po namin yung pinakaano namin gamit po yung extrusion machine? Oo, kasi ang fabrication kasi ng plastics, iba-iba. So sa inyo, extrusion ba? Magbasa kayo ng RRL. Kung ano ba yung, kasi depende yun sa applications nyo. Kasi sa akin, hindi ako nag-extrusion. What I did, compression molding. Kasi yun din yung technology na meron na ginagamit namin ginagamit to nakita ko saan ba to? Sa Bulacan. So, check nyo muna, ano ba yung procedure nyo? Ano ba yung methodology nyo? Mag-extrusion ba kayo? Magka-compression molding? Ano ba yung nabasa nyo? Extrusion ba? Ano ba advantage na extrusion over dun sa compression molding dun sa polymer nyo, sa plastics nyo? Anyone? Yun lang po yung nakitang ano. Pero So hindi po sinabi kung ano yung advantages or ano. Oo. As a researcher, it is your job to identify yung mga options. So, ano yung advantage ng ganitong methods? Una, you have to check kung available yung method. Availability. Kasi kahit gusto mo yung method na to, mas maganda yung method na to, pero hindi siya available. So, yun yung minsan yung may mga limitations. So, dapat identify nyo. Okay? So, hindi siya pwede kasi na, para, ay, may narinig ako na, ay, extrusion daw. Yung ganon. Everything that you have to decide on your methods, on anything that you will do, it should be based on the review of literature. Yun yung sinasabi ko sa inyo na gap analysis. Nakita nyo yung shinare ko, di ba? May iba-ibang um, areas na pwede mo i-consider for the gap analysis. Tiningnan nyo ba yung table na binigay ko sa GC? O wala lang? Nag-glance lang siya, hindi siya na-scrutinize. Ano ba? Nakita nyo ba yon? Nakita po, ma'am. O, nakita. Pero hindi siya nag-sink in. I was looking doon sa... wala na. Kasi there is a shared... kalimutan ko kasi yung name nung... yung pangalan nung... Wait lang. I'll try. Here. Siguro I'll just show you. Ito kasi yung nasa... Ito kasi from my friend. There's also... Nakikita niyo yung share screen ko? Can someone acknowledge, please? Yes po, ma'am. Ayan. Yung Facebook, ang nakikita nyo ba? Opo, ma'am. Ayan. So, ito yung planta na nasa Bulacan. So, kung makikita nyo, ayan siya. Kasing size na siya ng plywood. Actually, diyan din kami nagpa-fabricate. Ito yung mga researchers na gumawa.
Itong nasa left na to is my good friend. It's also a PhD in environmental engineering. Ayan. So, ito, ayan na yung plastics. Recycled plastics yan. Kasi, shredded muna yung plastic, kaya ganyan ang kulay. Actually, ganyan din yung na-fabricate ko sa study ko. Kaya lang, nagba-vary ang thickness niyan. Yan. So, ang process nila dito is not extrusion. It's compression molding. Pero malaki siya, oh. Yan. So, kung gusto niyo ng malaki na, kaya lang, kasi nga, yung sa inyo, dapat identify nyo muna, ano ba yung application. Ito kasi pwede na kasi siyang pwedeng siding, pwedeng gawing upuan, pwede siyang, ano pa ba yung mga applications na gamit. Parang ceiling, depende sa kanila. So, sa inyo ba, kung if you would like it to be a geomembrane, ano yung, so kung isa ito na means sa pwede kayo magpa-fabricate, so gaano karaming plastics ang kailangan nyo? So yun, makapal yun. Dapat kasi, doon sa application, dapat comparable. Kung ano yung geomembrane, anong thickness niya. Tapos ano yung mga parameters na kailangan nyo i-consider. Marami na kasing study. Hanapin nyo si Marisa Paklikawan. Ito, si Dr. Kasi siya yung, si Dr. Blessy Basilia, at saka, ayan yung aking advisor. Tsaka si Dr. Marami silang studies na pwede kayong mag-benchmark. Yan. They are both from DOST. Sila yung aking mga mentors nung ako'y nag-MS. Yan. So, si Dr. Marisa, she is currently a career scientist. So, pero pa-retire na si ma'am. Yan. So, more of plastics talaga yung study niya. Marami siya sa recycled plastic aluminates. Okay, so yun yung gusto ko. Gusto ko mabilis yung development. Medyo nababagalan ako sa inyo. It obviously, hindi kayo masyado nagbabasa. Okay? So, dapat every week may pinipresent kayo sa akin. Ano yung nabasa nyo? Ano yung development? Yun, ganun tayo para mabilis yung milestone natin. Okay? So, next week, I'll be expecting a presentation from you. So, sa group 1, sa water resources, sa inyo rin sa Geotech. So, bigyan nyo ako ng updated development na study based on review of literature. Kung ano yung method, ano yung thickness, anong batch formulation na i-consider nyo based from what you have read. Okay? Clear ba yon? Did you hear me, Arman? Sino pa to? Si Betty May and the rest of the group. Clear po, ma'am. Okay, thank you. All right. So, next, sa group 3. Sa structural, any development? May dumating ba? May newcomer tayo? Si Bayotas lang ang wala sa inyo? Any update? Yes po. Alright, sige Limel, do you have something to share to us? Anong development nyo? Ma'am, di ba po last time yung about po sa topic namin, meron lang po kaming changes na ginawa. Mm-mm. More on nag-focus po kami sa ibang procedure po doon sa bamboo, which is naisip po namin baka mag-focus po kami sa may laminated bamboo lumber po. Mhm. O bakit bakit laminated bamboo lumber? Ano nakita niyong constraints nila ngayon doon? Anong concern? Ano po ma'am? Doon po sa nakita namin sa isang research po na din po na gawa din dito rin sa Philippines po. Meron po silang research na meron din silang about sa laminated bamboo lumber. Ang kaso nga lang po, ang na-create lang po nila na bamboo lumber po is 3 different types of bamboo species lang po.
Okay. And Kung may 3 different species, eto kasi ano ba, o di ba palagi ko sinasabi sa inyo, laminated. Ano yung nakikita niyong concern dun sa laminated na bamboo lumber? Ano ba ang problema? ano po ma'am, what if po na magkaroon po ng scarcity about dun sa bamboo species na yun na tatlo, which is yung tatlong bamboo na po yun is hindi available, and merong isang construction company na nangangailangan ng bamboo lumber. Now, ganito Limel. May study ba na nagsasabi na mataas ang demand ng bamboo lumber? As of now po ma'am, meron pong mga may mga po na tawag Okay, dito. ganito. Oo, Limel, ganito. Pag pinipresent nyo sa akin yan, yung mga premise nyo na yan, pwede ba paki-print screen doon sa mga journals para makita ko kung ano yung development, yung sinasabi nyo ba, totoo, kaninong author, para Wait lang. ma-justify talaga natin kung meron talagang problema. Oh, wait lang po ma'am. Right? So while waiting for your presentation, Limwell, Ed, mag-baseline ka, ilan ang primary na public at saka private hospital sa Philippines? Tapos kung ma-identify mo yung mga locations, ilan ba? Saan ba? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, ganon. Mag-baselining tayo. Sige po, ma'am. Tapos paki-alert si Sangko. Pag hindi siya papasok, hindi ko na siya tatanggapin dito. Hindi na siya pwede sa atin kasi ilang absences na siya Nakatatlo, isang beses lang siya pumasok. So kung number of hours madadrop na siya. Sige po, ma'am. PPM ko po ngayon. Okay. Thank you. Ready ka na, Limuel? Yes po ma'am. Sige, Ah. share screen ka. Wait lang po, may Na-add na ba? Naka-add na ba kayo lahat dito sa sa MS Teams? Okay na ba sila, Ed? wait. Yes naman po, ma'am. Looking at it naman po, parang kompleto naman po kami. Doon, so pwede na sila mag-share screen, Diyan. Opo, ma'am. Pwede po. Wait lang ma'am, wait lang po. May yan lang po ako. So, Gusto ko pag magpe-present kayo, all of you, palagi pag may mga ini-infer kayo na journal, paki-print screen yung portion sa journal, kung ano yung sinasabi, for me to check. May kasama ka ba dyan, Limwell? O ikaw lang? Meron naman po ma'am, kaso nga lang po yung wait lang po.
Yung iba po sa amin, ma'am, ano po, tawag dito, yung may pinuntahan po sila, may iba po na tawag dito, na kailangan pong pumunta sa ospital kasi may ano sila, emergency po. Sino yun? Si Si ano po, ma'am, Bayotas. sila, yes pa? Si Bayotas ba yun? Ay, hindi po, ma'am. Ay, saan ba kayo? Ay, ikaw pala to eh. Absent. Oh, present ka na pala ngayon. Sino ang wala sa inyo? Ikaw yung na-mark ko na absent. Ikaw pala yun. Sorry. Si Villanueva ba present? Tama? Yes po, ma'am. Tabarno. Yes po. And Benuya. Yes po, nandito rin po. Oo. Sa bahay nyo ang sinasabi mo. I mean, ma'am, hindi po sila makapagsalita kasi po ano, nakikinig naman po sila pero hindi po sila makapagsalita kasi po ano, nasa ospital po sila. Okay. Sige. Wait lang po. I-open ko lang po yung oh. Wait lang po, ma'am, naglo-loading po. Hello po, ma'am. Sige. Kita Wala na po ba? Wala pa. Ayan. Okay. Kita na. Yung sa ano mo po, ma'am, yung sa question niyo po, ito po yung screenshot dun sa sa research na binasa po namin. Yung demand for bamboo in the Philippines is steadily increasing po. However, the demand is not currently met kasi yung ano po, yung bamboo production is parang ano lang po siya, parang as a potential source of income for agroforestry farmers lang po. And also, the So, bamboo hindi is siya sustainable. yes po. Ayun na nga. So, bakit yun ang i-consider mo kung hindi siya sustainable? Sige, go ahead, King James. Tapos siya yung napili naming topic is last month po at pinapunta po kami sa World Bex kung saan may mga nag-present po galing sa iba't ibang company. And then may isang booth po doon na ang nagaling and mostly mga pre-represent po nito is mga bamboo, laminated bamboo po which is galing sa China. And if with mga native species po na sa Pilipinas gamitin dito. Ayun. Okay sana yung idea na ganun, pero dapat kasi marami tayong sources. So, saan kayo kukuha ng bamboo? Ma'am, meron naman pong ano, meron po kaming alam na pwedeng pagkuhanan ng mga sources po ng Ano yun? Commercially available na? O doon sa puno talaga? ano po talaga, ma'am, parang ano po siya, commercial and non-commer po.
And mostly po dun sa gagamitin namin bamboo, pwede, available po silang mabili dun sa Rizal and Laguna po. Pero kasi ang inaano ko diyan, yung viability niya sa akin ha. Kasi dapat ba establish niyo muna na meron talaga kayong makukunan na kasi pag ginawa mo, 'di ba? Parang ako, para for me, investor na mag-consumer ng ganito ng bamboo laminates, magkano ba yung existing price yung nakita nyo sa Worldbex? Tapos pag ako ngayon ang magpa-fabricate locally, dapat mas mura. 'Di ba? Pero kasi kung ang supply mo ay oonte, so sa akin lang ha, parang hypothesis ko lang, paano mo siya mapapamura kung very scarce yung source mo? Yun yung sa akin lang ha. So, kayo, parang ngayon, gina-justify nyo na ito yung gagawin nyo. Sa akin lang, chine-check ko na magiging viable yung study nyo at pwedeng may potential na ma-commercialize in the future. Pero kasi kung scarce yung hindi nyo na-establish sa akin na maraming bamboo na pwede nyo gamitin, parang sa akin, bakit ko kayo papayagan? So, yun yung dapat ma-convince nyo ako. Maganda yung intention nyo, pero yun sa akin, i-check nyo muna yung availability ng source nyo. Tapos, i-identify nyo talaga ano ba yung current market, ano ba yung current trend. Yun ang gusto ko nyo na establish nyo sa akin. Okay? Yun yung Okay gusto po, ko. Oo. Maganda yung intention nyo eh. Kaya lang sa akin, parang pag gagawa ka ng isang produkto, pag kulang ang resources mo, paano siya magiging viable? So, alamin nyo muna, mag-background check muna kayo, yung mga na-identify nyo na species, 3 species yun, di ba? Saan ba siya makukuha? Tapos, paano ba yung growth niya? Paano ba siya nare-replenish? Gano'ng katagal? Yung ganon. So, yun yung kailangan na i-background check nyo. Tapos, kasi kung laminates naman yan, hindi naman sa akin ha, ito yung idea ko. Hindi necessary na yung good quality, parang yung mga tinistis nila, yung mga tinanggal nila doon na parang sumobra, yung mga nodes, baka yun ang pwede nyong gamitin, di ba? Para na maging useful. What do you think? Ma'am, medyo naano lang po ako nalito kasi about dun sa sinabi mong 3 po, ano lang po yung anin po namin na bamboo species is yung 2. Oo, Yung meron, regardless kung ilan, pero dapat ma-establish nyo muna, ma-convince nyo ako na marami talaga na bamboo sa Philippines, ito yung data niya, tapos ano yung mga current na ginagawa na nila ngayon, tapos ito yung gusto nyong gawin. so ma'am, ano po, parang okay na po ba sa inyo tong title po namin? Hindi pa. As long na dapat ma-justify nyo yung hinahanap ko. So, i-try po. Working, actually, hanggang matapos itong buong semester na to, working title pa rin yan. Ini-improve natin. Yes po. Dinidelineate natin. So, parang, okay sa akin, in principle, yung working title. Pero you have to justify and convince me na talagang tama yung pinili nyo na working title. Do you get me, Linwell? Yes po, ma'am. Okay, sige. So, yun yung kailangan i-present nyo sa akin next meeting. Yung, ano ba yung, mag-background muna tayo. Yung gap analysis. Yun ang wala sa inyo eh. Yun ang hindi nyo sa akin ma-establish. Okay? So, pwede pagtulong-tulungan nyo lahat. Magbasa kayo ng paper, maghanap kayo ng mga secondary information na nasa paper, ano ba yung current trends, ilan ba ang bamboo, tapos ano yung basis nyo, bakit yung bayog, ano ba yung ginagawa nilang products. Tapos, mas maganda nga kung makakapag-interview kayo ng mga gumagawa sa bamboo. Ano ba yung na-utilize nila doon? Ano ba yung tinatapon nila? Baka yung tinatapon nila, yun ang pwede nyong i-utilize. Kasi kung laminates lang naman, portion lang siya. Tapos, anong size? Kasi parang,
kung may mga may mga fiberglass reinforcement na ginagamit sa mga precast wall, baka yun ang pwede niyong gamitin na fiberglass, parang similar principle doon sa fiberglass reinforcement. Yung mga shredded na maliliit na bamboo na strips. 'Di ba? Maging innovative kayo, yung ganon. Nakuha niyo ba yung aking point, Limuel and others? Yes po, ma'am. Okay, so yun ang gusto ko na i-update nyo ako next week. Okay? Okay po. Okay po. Sige. Okay. So, anything else? May question pa ba? Ay, sorry, hindi ako nakapag-record. Anyway, meron naman tayong discussion. So, you have captured what I would like you to do. So, may tanong pa ba tayo? So far, okay Excuse me tayo? po, ma'am. Comment po. Yes. May Yes, tatanong Ed. lang po ako. ahead. Since ang assignment po namin is for review sa paggawa ng RRL, pwede na rin po ba namin isunod yung working title po namin if ever din po? Yes, Okay yes. pa. Kasi nga magagap analysis ka. Okay pa. You could deduce yung working title nyo based doon sa mga binabasa nyo. So baka meron akong hindi alam na nabasa nyo sa gap analysis ng current situation ngayon. So pwede, doon tayo huhugot. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay. Sige. Welcome. Anything else? Meron pa? Limuel, go ahead. Wala na po, ma'am. Wala na. Okay, sige. So, pag meron mga questions please feel free to message me. Okay? So, yun yung expectation ko sa inyo next week, ha? So, work hand in hand, guys. Medyo double time sa pagbabasa, ha? Mag-download ng articles. Then, I suggest you, dun sa mga articles, ilagay nyo sa folder. Tapos, ano nyo siya, gawa kayo ng matrix. I will share yung matrix siguro. Here, wait lang. I'll show you. Makakatulong ito sa inyo. Ay, wait lang. Saan ko ba nalagay? Okay. Alright, pakita ko to sa inyo. When you are reading a paper, hindi nyo kasi lahat mamememorize yan. So, parang may idea kayo, pero eto. Here. Can you see the share screen now? Naka-Word file, table? Yes po, ma'am. Okay. Now, so this is what you're going to do. 'Di ba? Like for instance, yun sa inyo, Ed, location. Halimbawa, hospital. Saan ba siya? Manila, Makati. Tapos, sino yung author? Ilagay nyo. Kung yung first author lang, tapos kung tatlo sila, et al, it means et others. Tapos, ano yung objective na study? Tapos, ano yung technique na ginawa nila doon sa study? Tapos, ano yung mga features? So, pwede kayong maglagay ng annotation. Ano yung future direction? Ano yung nakikita nyo doon sa paper na yon? Kasi, this will help you pag nag-i-infer na kayo. Kasi, I guarantee, hindi nyo mare-recall lahat. Ang lahat ng mga pinagbabasa nyo. Basta mare-recollect nyo lang, ay, may nabasa akong ganito. Pero, saan paper? 'Di ba? So, it will take time for you to recall. So, please be organized. So, ganito. Same thing din sa inyo sa bamboo. Sino yung saan ba siya? International na species ba siya? Local species? So, lagay nyo, location. Tapos, you could also, sa akin, katulad nito, pag nag-type ako, this is a study about my microbes. So, pag hinanap ko na, pag hinanap ko yung, halimbawa, hinanap ako about hydrogen, sino yung mga papers na nagsasabi about hydrogen? Ayan. So, yan, meron isa. Yan, and yan, hydrogen. So, madali. So, ito pala, si
Loeffler et al. Pala yung nagsasabi about consumption threshold ng aking microorganism. So, alam ko na agad na siya pa yung infer ko. Tapos, sino pa kaya? Hydrogen concentrations, and so on. So, depende doon sa focus na study nyo. So, mas madadalian kayo. So, ganyan. Tapos, eto, meron ako, nabasa na paper kay Liu et al. In 2001. So, the objective of the study is to characterize the hydrogen concentration for various redox processes. Okay. Tapos, dito, I provide a annotation. As per my understanding, there's no hydrogen theoretical value. The study gathered the hydrogen values from the reduction gas analyzer using reaction shown. So, pwede ako mag-infer. Tapos, ito naman, yung kay Loeffler et al. So, I provided a comment here. This was contradicted by Liu et al. Study in 2001 that hydrogen threshold concentration varies in different pathways. So, doon, maglalagay ka na kasi pag doon mismo sa paper, maaalala mo yung paper, pero paano mo marirecall lahat yung pinagbabasa mo? So, yung highlights lang dito, yung may mga paper naman, pwede nyo naman i-copy-paste eh. Ayan, i-copy-paste nyo lang, i-copy-paste. Nandiyan lang. So, mas madali siya ma-recollect yung mga information kung nakaganito na. Okay? So, ano yon? Ano yung nasa title nyo? Ayan. So, location, author, title, author of the journal. Actually, dito hindi ko na nga nilagay yung, yung title ng journal eh. So, author na lang eh. Mas mabilis kasi sa akin yun. That's objectives, technique, features, future direction. So, papakita ko sa inyo. Ako, ganito, yan. Magkakaiba kasi yung aking microorganism. So, meron akong cyanobacteria, disulfitobacteria, dihalococcus. So, diyan pa lang sa references, magkakaiba na yan. Tapos, pag doon sa, yun yung nakatabulate. Pero doon sa aking, even ngayon, sa mga studies ko, ganyan ako, naka-organize kasi sasabihin mo, mamaya ko gagawin. I doubt na magagawa mo siya. Tapos ngayon, sa mga this is for the dissertation, references, kahit nga research framework ko o yung mga development na research framework, naka isa-isang file. Kasi nga, everyday pag naisip akong baguhin, nandiyan lang siya. Tapos eto, nakikita nyo ang references ko, for instance, reference ko doon sa aking microbes, naka folder siya per year. Meron pa ako 1973 kasi doon na-discover yung study. Doon siya nagsimula about yung sa solubility ng contaminants. Then, meron ako, yan. Ano yung mga recent siya? So, even yung 2000, wala na, kasi 2019 yung publication ko. So, hindi ko na siya, meron akong Philippine scenario, meron ako na 2019, isa-isa talaga yan. Ayan, So, ito nga. Meron ako from my own paper. Meron ako sa Yarda et al. 2018. Yan. So, nandiyan lahat yan. Naka-organize. Ayan, palagi first author and year. Then, if you have already the Mendeley, mas madali kasi i-upload mo lahat ng papers na, especially pag galing sa Science Direct, may link siya na pwede mo nang i-direct na doon yung paper. Pero kasi dapat paid kasi yon. Kaya kung di-download mo lang na separately, ikaw na lang yung mag-upload isa-isa. You have to make yourselves organized para hindi nasasayang yung oras. Kasi yung pagbabasa pa lang ng isang journal, sometimes it will take you how many hours? And be organized dun sa paglalagay. Lalo pag nakita mo, itong paper na to makakatulong. So, ganyan ninyo na. So, ngayon nga, very convenient kasi meron na kayong Google Sheet. Diba? You can do it in your Google Sheet or Google Documents na shared to everyone na involved dun sa study. Okay? Gusto ko ganun kayo organized para hindi nasasayang yung oras so that you could devote some of your time in your other activities. Okay, can you do that? So I want to see yung development ng yan, ipepresent nyo sa akin din next week. Okay? Did you hear me? Pa-thumbs up if you acknowledge what I have said. Okay, thank you. So iba hindi naka-thumbs up. All right, sige.
So, clear yun, ha? So, those are the things that I would like to see by next week. Okay, all right then. So, if there's no further questions, so we could call it a day. Thank you, everyone. Meron pa si Betty. Yes, Betty, go ahead. You're acknowledged. Ma'am, pwede po ba kaming makahingi po ng copy po ng paper nyo as reference po? Paper ko sa, I think nasa ResearchGate kung sa plastics. Nasa Google Scholar. Download nyo na lang. Sige po, thank you. Ma'am, yung plastic composites po? Yun po I ba think yun? nandoon. Oo. Oo, nandoon Thank you siya. po. Yung plastic composites. Wait, meron siya here. Let me just check, ha. Ang title niya kasi is Google. Marami kami nun eh. Ang first author kasi nun, yung aming advisor. Wait lang. Eto, marami yung advisor namin. I have here, eto, utilization. Nakikita nyo to, Anselmo. So, basta recycled plastic aluminates. Ito yung sa advisor namin. So, meron siyang study. Ito, published. Established dito sa, so hanapin nyo na lang. Marami naman yung, kasi ang advisor ko si Dr. Sinoro also works on this. Tapos hanapin nyo rin yung kay Dr. Basilia, kay Dr. Paglikawan. So, marami na kaming studies about it. Okay? Thank you po. Ayan, hanapin nyo na lang sa Google Scholar. Okay, so any more question? Wala na? Alright, sige, we call it a day. Thank you, everyone. Happy weekend. Happy working weekend. Para siya magtatrabaho. Pagtulungan natin para pag-present tayo ng quality paper. Ha? Okay, sige. Bye-bye, guys.